Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng Masang Pilipino. Pahayag ito ni Secretary Junvic Rimulya tungkol sa mga nasalanta ng bagyo sa Cebu. Secretary Rimulya tiniyak na walang magugutom na mga Pilipino na biktima ng bagyo sa Cebu. Ang gandang pakinggan, ano? Parehas lang siya ng kanyang presidente. Ng pangarap ng presidente walang magugutom na Pilipino. Sabi niya sa isang gathering, malapit nang matupad ang pangarap ng inyong Pangulo na walang magugutom na Pilipino. So ito, sakuna, Bagyo Tino. Anong basihan ni Secretary Rimulya na walang magugutom na Pilipino? Sabi niya, sa gitna ng nagdaang kalamidad sa Cebu, hindi nawala ang mabilis na aksyon ng pamahalaan. Pinuri ni DILG Secretary Junvic Rimulya si DSWD Secretary Rex Gatchalian dahil sa kahandaan ng kanilang ahensya sa pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Yon pala. Pagpupuri lang niya, inangat nila ang sarili nilang bangko. Kung sana ang magsabi, example, mga NGOs, magsabi na, wow, sabihin na lang natin, Red Cross, ano pang mga NGO, magsabi na, napakaganda po ang pagtugon ng gobyerno ngayon sa kalagayan sa bagyo dahil nandyan sila, namimigay ng tulong, walang nagugutom. Kung isang credible na NGO ang nagsabi nito, I will believe it. Kailan kung ito? So, I'm sorry, ito, pagbubuhat sa sariling bangko. Ayon kay Rimulya, sinigurado umano ng DSWD na walang sino mang magugutom sa Cebu sa pamamagitan ng kanilang food delivery capacity na umabot ng 300%. Press release na naman ito. Ito po, magaling ang gobyerno yung maganyang press release. Para bang anti-clear na pinapalabas na ang ganda ng ginagawa ng gobyerno but in reality, malayo sa katotohanan. We have to congratulate Secretary Gatchalian. Ang bilis niyang dumating doon. Same with the North. Naka-preposition talaga lahat ng pagkain sa mga relief centers. Kaya we were more than ready to respond to the crisis. Bakit? Ang daming namatay. Ready ba kayo? Hindi ba pwede mabawasan yung casualty? Ang dami 150 plus na ata ang 150 plus ang namatay sa Typhoon Tino. Ready kayo? Saka na lang convene ang National Disaster Response Council a few days after nakalis ng bagyo. Is that readiness? To me, it's not. Kapalpakan. Dahil sa maagang paghahanda at maayos na koordinasyon, agad na naipamahagi ang tulong at pagkain sa mga relief centers na naging dahilan upang masigurado ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga Cebuano sa panahon ng sakuna. Again, these are just lip service. Paano yung masasabing walang magugutom? In how many days? Siguro 2-3 days. The most 1 week. Baka pwede pa. Kailang, how long yung sustento ng gobyerno na yan, Mr. Secretary? Hanggang makabangon sila sa kanilang kabuhayan. Kaya, to me, yung salita na walang magugutom is pagbubuhat sa sarili. Parehas sa sinasabi ng Pangulo na ang kanyang legacy na gustong iwanan pag alis niya is walang magugutom na Pilipino. Ano yan? Suntok sa buwan.
Although magandang pangarap, but kung papaano ipapatupad ng Pangulo na walang magugutom na Pilipinos at the end of his term, papaano? Survey ng SWS, tumaas na naman ang bilang ng nagugutom na pamilyang Pilipino sa third quarter. Compared mo nung second quarter, nung June, nasa 16.1% ang nagsabing nakaranas sila ng involuntary hunger. For third quarter itong September, tumaas, naging 22% ang nagsabi pamilyang Pilipino. That's around 3 or 4 million, nakalimutan ko na yun. No? Ang daming pamilyang Pilipino na yan nagugutom, 22% sa mga nasurvey. Tapos sasabihin nyo walang magugutom. Salita lang yan. Kaya nga ulitin ko, siguro in a few days, habang nandyan ang DSWD, pwede, walang magutom. But after 3 days, pag alis ng DSWD, ano nang mangyari? Ang assistance nga sa kanilang housing, magbigay naman lang kayo, bakit hindi nyo pa lubos-lubusin? Ang babaeng lumabas sa Impurnal sa Metro Manila, binigyan ng DSW 80,000. Ang nasirang bahay, damage pala, na damage 5,000 lang. Ang completely destroyed, 10,000 lang. Is that enough? To me, it's not. Wala po sa realidad itong mga nasa gobyerno. Hindi sila makarelate yung hirap ng taong bayan. Paano mo pagkakasyahin ng itong GISMIL? Wasak ang buong bahay mo, completely destroyed. 10,000. Baka yero lang yan, kulang pa sa yero. Paano ang pako? Paano ang dingding? Paano ang salong? Kaya kung magbigay naman lang sana kayo, yung siguro mga 30,000. Pwede na yung yero, dingding amakan o plywood, salog, kawayan, pwede na 30,000. But 10,000 is very small. So, nakakaumay po itong mga pahayag ng mga government officials natin. Marunong lang magsalita but kulang na kulang sa gawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Excuse me. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. So, mag-autopsy ang si ang balay. So, itong na yero. Karon naman nagyod og atops ang call, so nindot na gid kayo kay nahuman na gyud atop ang iyang balay. Salamat sa tao nga nag-sponsor nga gitahasan sa atong
labaw makagahom ang Ginoo nga dahil ko tuluan na may karong panahon ato. Oh, so maayo na gid imong atop call. So dili na gid katuluan. Daghang pang mga katuigan nga imong mabutan para sa dangdum sa hinabang. Hinaot ko, sir, nga daghang pang may imong mahinabangan nga sama kanako at sa Ginoo. O sige ko, salamat po.